Sabi namin, Mayor, alam niyo ho, ang dami na hong kaso ng mga kasama. Lahat kinakasuhan, kaliwat kanan. Ako siguro, ang kaso ko na 3, 4, meron na. Yung pong dalawang negosyo kong kahit pa paano, meron po akong pinagtutuan ng negosyo, parehong isinara. Nako, Parehong isinara. grabe Nang naman walang yan. batayan. Ako, kaya ko. Kaya namin labanan dahil walang batayan yung pagsara nila. Paano yung tao? 100 po ang natanggal dun sa isang kumpanya. Yung isang kumpanya matatanggal 700. Grabe. Crisis nga ngayon eh. Gra- So sabi ko, Mayor, kailangan tayong magkaisa, magtulungan kasi yung mga kasama natin, kinakasuhan. At alam niya, maski pala siya eh, meron siyang negosyong sinara doon sa Davao. At narinig natin doon sa kanyang talumpati, yung mga negosyante ginigipit pag nakitang nakadikit sa kanya. Itong ginagawa nila kay Inday Sara, tingnan niyo Yeah. nagsasalita ang Malacanang. Sabi nila, itigil niyo na yung politika. May krisis tayo, magtulong-tulong tayo. Sino bang nauna? Di ba itong kaso nila ng impeachment kay VP Inday Sara? Correct. Kung ang gusto ng Pangulo ay katahimikan, kung ang gusto ng Pangulo ay walang gulo, ipatigil niya yan. Huwag niyang sabihin na independent ang Congress. Tao niya lahat ng mga yan. Ayaw nga mag-impeach ng mga congressman eh. Natatakot din sila eh. Ngayon, yung ginagawa kay VP Inday Sara, naglabas na daw COA with finality disallowed. Oh, sige, disallowed. Nasa COA pa yan eh. Ang natitirang pondo dyan, 73 million na kailangan niyang ayusin. Kailangan niyang i-justify pa o mag-appeal pa siya tungkol dito. Ito ho, ikikwento ko sa inyo. Yan, gay. Buksan nyo, may mga cellphone kayo, nakikita ko. yan. I-google ninyo ang COA, Commission on Audit. Number 1, Department of Agriculture, suspended, disallowed, 8.5 billion. Grabe naman. May investigasyon ba? Wala. May narinig ba tayo? Wala. Wala. Oh. Yung pong Department of Health, 10.5 billion. May narinig ba ho tayo? May investigasyon? May natanggal? Wala. Nakalagay po doon sa COA findings sa Department of Health, almost 150 million ang nag-expire na gamot or about to expire. Binili, hindi dinidistribute, mag-expire. Nako. 150 million. Talo pa nga yung pondong iniimbestigahan na kay Bipinday. O pangatlo, Department of Public Works and Highways, 17 billion pesos. Pagdating nyo po sa Department of Energy, may problema tayo ngayon sa langis, may problema tayo sa ating mga petrolyo, sa crudo. Charges, hindi ko alam kung anong detalye, basta nakalagay sa COA charges, 186 billion pesos. Wala tayong naririnig. Pero Sinday, dahil kalaban, gigibain. Dahil Sinday, takot sila, gigibain. Yan ang politika. Kaya ito po yung pinag-alaban ng Rage Coalition. At nandyan po si Mayor Baste Duterte na tumatayo para sa amin. Leader namin lahat, tagapangulo ng PDP at tagapangulo ng Rage Coalition. Lalaban po kami, hindi kami mananahimik, tuloy-tuloy kami sa bawat kanto, sa bawat barangay, sa bawat komunidad, sa kalsada para ilabas ang hinaing ng taong bayan. And fair warning to Senate and Congress. Kahit anong gawin niyong pagbababoy sa politika, kahit matanggal niyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Lahat ng puwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin niyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. Nako, matindi ho ito mga kababayan. I-share nyo na ho itong video na to. Dating kongresistang si Zaldico, nahuli na. Pres Marcos Jr. Naku, matindi ho ito mga kababayan. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin kung ano ang mga posibleng mangyayari diyan sa pagkakahuli na yan itong si Zaldico. Ibubunton ba lahat ng sisi doon sa namayapang Yusek na si Cabral? Ibubuhos ba ang lahat ng sisi dito sa mag-asawang Diskaya at sa mga taga Bulacan 1st District Engineering Office? Sa mga congressman na kasama niya nung 19th Congress maliban kay Martin Romualdez? Dito sa video na to magkakaalaman na. Pero siyempre, hindi ho niya sisisihin niyang si Marcos Jr. at si Martin Romualdez.
Paano? Anong mangyayari sa ambisyon nitong si Tamba kung sakaling ibunton ang sisi ni Zaldico sa kanya ang lahat ng kapalpakan dyan sa mga maanumalyang flood control project? Reaksyon ho nitong si dating Congressman Mike Defensor sa pagsasalita nitong si Ramil Madriaga. Hindi ho matatapos ang ating Madriaga Chronicles. Ilang yung Madriaga na to, ginulo niya social media. Unahin na ho muna natin itong No Secret in Prague. Nahuli na ang pugante at dating kongresistang si Zaldico. Ayon ni Pres Bongbong Marcos ngayong Huwebes, April 16. Ayon sa Pangulo, nakakulong sa kasulukuyan si Ko sa Prague matapos siyang tumawid sa Czech Republic nang walang proper documentation. Nasa kustudiya siya ng otoridad doon. We are in close coordination with the Czech government to ensure that legal processes are followed and arrange for his return to the Philippines at soonest possible time. Saad ni Marcos Jr. Nako, kakatayin ka na. Zaldico! Nako, i-recant mo yon. I-recant mo yon. Yari ka dito, Zaldico. Ika nga, maghahalo ng balat sa tinalupan dito. Pagka yung sinabi mo kay Coca, kay Butod, hindi mo rinikant yun. Mayayari ka dito. Ito ang report nitong si Maricel Halili, kaugnay dyan sa breaking news na yan. Mga kapatid, update muna tayo ng mga nangyari ngayon sa Malacanang. Kinumpirma na nga ng palasyo ng Malacanang na nahuli na ang pugante at dating kongresista na si Zaldico. Base nga doon sa pahayag na inilabas ng Malacanang, nahuli daw itong si Zaldico nang tumawid patungo sa Prague dahil wala siyang proper documents o yung mga tamang dokumento na kailangan. Kasalukuyan daw siyang nakadetain dyan sa may Czech Republic at nakikipag-coordinate na ang Philippine government sa pamahalaan ng Prague ng Czech Republic nang sa gayon ay magawa na yung mga kailangang gawin para maibalik na sa Pilipinas ang dating kongresista. At Nako, matindi ho yan. Magkakaalaman na. O, paano ba yan, Ping Lacson? O patulog na yung issue, ang dami nating problema, biglang flood control na naman tayo. Dahil babalik na si Zaldico. Ang tanong, makikita pa natin buhay si Zaldico. Siya yung missing link eh. Actually di na missing link kasi nagsalita na siya. 'Di ba? Ngayon kung mayroong papatay sa kanya, kayo na hong sumagot diyan kung sino yung mga posibleng magpatumba sa kanya. Ako, nababahala ako sa buhay ng mama. Ay, hindi naman ho dahil nga ang daming kabalbalang ginawa niyang si Zaldico, gusto na natin siya magurgur. Ang gusto ko natin na mangyari dyan, magsalita siya sa harap ng sambayan ng Pilipino kung ano nga ba ang nangyari dyan sa issue ng mga maanumal flood control. Doon nagsalita na siya. Kasi maraming kaartihan si Ping Lacson eh. Ang gusto nating mangyari dito, kung sakaling uuwi siya, mag-testify siya under oath dyan sa Senado at doon niya sabihin, isa-isahin, detalye, lahat ng kanyang nalalaman, modus ng pambubudol, pagnanakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Kung ikukumpara ho natin yung impeachment ni BP Sara dito sa mga nangyari sa mga maanumalyang flood control, kung 100 yung level noong mga maanumalyang flood control, nandun lang ho yung impeachment sa 0.0001. Wala mga 1 eh, 0.0001. Ganun ho kaliit yung issue ni VP Sara kumpara doon sa trilyong pisong ninakaw sa kaban ng sambayanan noong appropriation chairperson, itinalagang appropriation chairperson nitong si Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. yaang si Zaldico. Kaya nung nagkahendot-hendot, umalis si Zaldico sa Pilipinas at siya ay nagdadakdak sa harap ng kamera. Di ka na kasi nagparamdam, brad eh. Ba't ba kasi nagko-cross country ka ng walang proper documentation? Dapat meron ka proper documentation. Anyway, ano naman yan eh, paborable siya sa sambayan ng Pilipino yung pagkakahuli niya kasi nakahuli sa iyo, brad eh. Sorry na lang ha, good luck na lang. Mga adik yung dadatnan mo dito. Let's go! Iuwi na yan.
Isa ilalim natin ang kustodiya niyan sa Congress Sergeant at Arms. Wala nga kayo, akala nyo ha. Ito na, re-recta ho tayo dito kay Congressman at soon-to-be Senator Mike Defensor. Game! Much, Ma'am Penny. As usual, kahit na Yang mama na yan, umaga, tanghali, hapon, merienda, agahan, almusal, tanghalian, hapunan, midnight stock, dapat issue ng flood control. Dapat lang, hindi makalimutan, minamayat maya para hindi mabaon ng mga taga-mainstream media. Kaya kung hindi nyo pa ho isinishare tong video na to, ishare nyo na sa FB, ishare nyo na sa X, ishare nyo na sa lahat ng platform na pwede nyo ishare ito para ika nga malaman na nasambay ng Pilipino kung ano ang mga totoong nangyayari sa ating bansa. Dahil hindi ho kayo makakaasa sa mainstream media para sa ika nga makabuluhang mga impormasyon ngayong mga panahon na to. Makabuluhang mga update ngayong mga panahon na to. Tanging ka PH update lamang. Palakpakan. maaga napakaganda mo pa rin. Wow, bulero ka ha. Thank you. Kung Mike, bulero ka ha. Si Ma'am Julie, naku, batukan mo yan, Ma'am Julie. Parang close naman kami ni Ma'am Julie. Bulero, ano ba yan? Miss kita, sabi ko sa kanya, bakit ka wala doon nung nag-launching? Kasi madalas pagka may launch o meron kami activity, Hindi, pero ako kung alam ko maglo-launching ng Rage Coalition, pupunta ho tayo. Pupunta ho tayo doon. Yung sa sobrang rage natin, lahat ng lamesa doon pagtututumba na. Joke lang. Kaisa tayo doon eh. Rage Coalition. tinitingnan ko kagad, hinahanap ko yung dalawang mistisa. Si Ma'am Astra at saka si Ma'am Penny. Nako. But thank you so much, Ma'am Penny Belmonte. Mahabang panahon ho na hindi nagkatabi ang isang defensor at isang Belmonte. Nagsimula kami sa Kongreso, si Sally Belmonte, at ngayong katabi ko naman, mas bata, mas maganda, si Penny Belmonte. Of course, kasama po natin, Attorney Contacto. Maraming salamat po, Attorney, for also having us here. Dr. Tumata, kasama namin ng launching ng Rage, and madalas ko din po napapanood, sabi ko sa kanya. Actually, ang lead convener po talaga ay si Mayor Baste Duterte, si Bastian Baste Duterte. Ako lang po ang isa sa mga co-convener as the Secretary General of the Reform PH Party. Ang aming pong chairman ay si Gringo Hunasan. And kami po ni Senator Gringo nag-usap. Nagkataon lang ho hindi siya makapunta nung kapanahon na ng launching. Pero siya po ay 100% support dito sa ating binubuo na coalition with PDP Laban. And syempre po kasama rin din po dyan ang Partido Reforma ni Speaker Bebot Alvarez. Kami po ay nagkaroon ng pag-uusap. Rekta na tayo doon sa kay Madriaga ha. Rekta na tayo doon. Eto, dito muna tayo sa issue ng mga maanumalyang flood control. Hindi ho natin bibitawan to sa PH update. Hindi ho. Hindi ho natin kahit 2028 mag-e-election na, baka flood control pa rin ang issue natin dito. Sa totoo lang ha. Baka nagro-roll na dyan, sa gilid na yan yung larawan ng ating mga senatorial candidate. Flood control pa rin ang issue natin dito. Sa totoo lang. Hindi ho natin titigilan to hanggat hindi nakukulong si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Hindi tayo ititigil sa issue ng flood control dahil sila yung merong pananagutan. Ikaw ang pinuno ng ekekutibo. Ikaw ang pinuno ng power of the purse. Diba? Hindi pwedeng walang managot. Hindi pwedeng si Saldi ko lang ang malitsyon dito. Litsunin lahat ng ikulong ang mga mandarambong bong Marcos. Nagulat po ako dahil sa aming pag-usap, hindi naman nagkaroon ng dalawang salita si Mayor Baste Duterte. Tinanong lang niya, ano yung tingin mong dapat nating direksyon? Ayun nag-uusap kami, binanggit namin sa kanya, una at higit sa lahat, yung korupsyon. Hanggang ngayon walang nare-resolve eh. Sabi nila Pasko may makukulong, dumaan na Pasko, dumaan na bagong taon. Nag-Valentine's na nga. Gusto na pagkagpo. Nagkaroon ng Holy Week. Namatay na si Kristo. Nabuhay. Wala pa rin nakukulong hanggang sa ngayon. Palakpakan natin. Nung lumabas po yung kaso nila, sabi nila, magkakakaso si Senator Chis Escudero Yan. at si Speaker Martin Romualdez, sabi ko magandang development yan. Pero gusto ko makita kung ano yung kaso.
Sa ngayon po, hindi ko pa nakikita yung F9 nila, pero ang naririnig ko ay dahil daw po dun sa pagkakaroon nila ng partisipasyon sa pag-aproba ng budget. Ay sabi ko, malayo yan. Bakit? Naging speaker ka lang o Senate President? Bigla ka na rin nadamay dun sa nakawan? Ang importante sa kaso, si Sergeant Gutesa. Ang importante sa kaso, yung 18 sundalo. Ang sabi ninyo, si Saldico ang mastermind. Si Saldico ang magnanakaw. Yan. Ito mga tao ni Saldico ang nagsasabi, kanino dinala yung pera? Saan dinala yung pera? May delivery sa Makati, sa Forbes, sa Aguado, sa Ilocos. Ito na yung mga taong to eh. Bakit hindi yun ang gamitin nila kung totoo at talagang nais nila magkaroon ng linaw ang kaso dito sa korupsyon? Pangalawa, narinig niyo naman, Senator Ping Lacson, sabi niya mismo sa kanyang pananalita sa Senado, in a privileged speech, he mentioned that the statement of Saldico is untrue. Sabi niya, ang katotohanan, it was Yusek Bernardo who gave the money to Trigib Olaybar and to Adrian Bersamin, both undersecretaries. One is Yusek for Education and the other one is Yusek under the Office of the President. Ano na nangyari doon? Pinatawag ba? Nagkaroon ba ng linaw? Nanggaling na sa kanila yun. And no less than the Executive Secretary and the Secretary of Budget, Secretary Pangandaman, and Executive Secretary Lucas Bersamin resigned. Right after that, nag-resign nga eh. Diba? Pagkatapos ni Saldico, pagkatapos magsalita ni Senator Ping, nagkatanggalan sa posisyon sa Malacanang. Nagkarego dun. Anyway, pangalawa namin pinag-usapan ni Mayor Basti Duterte, sabi namin, Mayor, alam niyo, ang dami na hong kaso ng mga kasama. Lahat kinakasuhan, kaliwat kanan. Ako siguro, ang kaso ko na 3, 4, meron na. Yung pong dalawang negosyo kong kahit pa paano, meron po akong pinatutuan ng negosyo, parehong isinara. Nako, Parehong isinara. grabe Nang naman walang yan. batayan. Ako, kaya ko. Kaya namin labanan dahil walang batayan yung pagsara nila. Paano yung tao? 100 po ang natanggal dun sa isang kumpanya. Yung isang kumpanya matatanggal 700. Grabe. Crisis nga ngayon eh. Grabe yan. Yung isang kumpanya na maraming matatanggal na mga empleyado, investor lang ho ako dun. Nagkataon lang, hinihalal akong presidente as one of the minority investors. Ngayon, damay na din. So sabi ko, Mayor, kailangan tayong magkaisa, magtulungan kasi yung mga kasama natin, kinakasuhan. At alam niya, maski pala siya, meron siyang negosyong sinara doon sa Davao. At narinig natin doon sa kanyang talumpati, yung mga negosyante ginigipit pag nakitang nakadikit sa kanya. And pangatlo, yung itigil nila yung pamumulitika nila. Itong ginagawa nila kay Inday Sara, tingnan nyo Yeah. nagsasalita ang Malacanang. Sabi nila, itigil nyo na yung politika. May krisis tayo, magtulong-tulong tayo. Sino bang nauna? Di ba itong kaso nila ng impeachment kay VP Inday Sara? Correct. Kung ang gusto ng Pangulo ay katahimikan, kung ang gusto ng Pangulo ay walang gulo, ipatigil niya yan. Huwag niyang sabihin na independent ang Congress. Tao niya lahat ng mga yan. Ayaw nga mag-impeach ng mga congressman eh. Natatakot din sila eh. Diba? Dalawa, takot sila na alam nilang mananalo si Inday Sara at pag nag-impeach sila, delikado sila sa 2028. Ang pangalawa din takot nila, pag nanalo si Inday Sara, lalo't nakikit yung mga nagnakaw, alam din nila, lagot sila sa 2028. Ngayon, yung ginagawa kay VP Inday Sara, naglabas na daw COA with finality disallowed. Oh, sige, disallowed. Nasa COA pa yan eh. Ang natitirang pondo dyan, 73 million na kailangan niyang ayusin. Kailangan niyang i-justify pa o mag-appeal pa siya tungkol dito. Ito ho, ikikwento ko sa inyo. Yan, gay. Buksan nyo, may mga cellphone kayo, nakikita ko. yan. I-google ninyo ang COA, Commission on Audit. Number 1, Department of Agriculture, suspended, disallowed, 8.5 billion. Grabe naman. May investigasyon ba? Wala. May narinig ba tayo? Wala. Wala. Oh. Yung pong Department of Health, 10.5 billion. May narinig ba ho tayo? May investigasyon? May natanggal? Wala. Nakalagay po doon sa COA findings sa Department of Health, almost 150 million ang nag-expire na gamot or about to expire. Binili, hindi dinidistribute, mag-expire. Nako. 150 million. Talo pa nga yung
pondong inimbestigahan na kay Bipinday. O pangatlo, Department of Public Works and Highways, 17 billion pesos. Pagdating nyo po sa Department of Energy, may problema tayo ngayon sa langis, may problema tayo sa ating mga petrolyo, sa crudo. Charges, hindi ko alam kung anong detalye, basta nakalagay sa COA charges, 186 billion pesos. Wala tayong naririnig. Pero Sinday, dahil kalaban, gigibain. Dahil Sinday, takot sila, gigibain. Yan ang politika. The highest rated official as of now is Vice President Inday Sara Duterte. Mataas kay Pangulong BBM, mataas sa Senate President, mataas sa Chief Justice, mataas sa Speaker of the House. And yet, itong apat na to, wala. Siya iniimbestigahan. Magkano ang confidential funds ng Pangulo taon-taon? 4 billion. 4.5 billion. Sabi nila, 11 billion. Inubos. Ano ba? 11 days. 11 billion, 11 days. I-compute nyo. 4.5 billion divided by 365 days. 12 million a day. Grabe. Ano ba tayo yun? Nagagalit kayo pero tingnan ninyo, dali-dali naman. Diyan sa COA report. At pang-apat ho, yung problema natin sa ngayon, may kinakaharap tayong krisis. Anong ginagawa nila? Nagbigay na tayo ng emergency power sa presidente. Ang sabi natin sa presidente, gawin mo na yung dapat mong gawin. Ang presyo ng kerosene at LPG, triple. Di ba? Nag-triple. O magkano lang ibinawas ngayon? 3 piso, 8 piso? Magkano po ba? O magkano ang binawas lang dito sa excise tax na pinayagan. Pero the president is given the powers now para ibagsak lahat ng presyo. Huwag payagan ang pagtaas ng mga presyo. Ginagamit niya ba? Ayun o, simpleng solusyon. Magkano ang nalagay na pondo sa bawat distrito Yan. ng isang congressman? 1.5 billion pesos for each district. Sige o, huwag natin kunin lahat. Kalahati lang. 750 million. Baka may proyekto naman din kailangan. At kailangan din naman natin yung mga proyektong yan. Kahit na yung 30-40% dyan na uuwi sa korupsyon. Alam naman natin yun. Nakita na natin sa flood control. Eh yung 200 bilyon, malaki ang maitutulong para maibsan ang problema ng mga drivers. Ano hong ibig kong sabihin? Ngayon, nagrarally ngayon. Ang mga driver tuloy-tuloy. Pagtaas ng crudo, presyo madali. Ang bilis. Pero pagka ang driver magtataas, wala. Ang batas, hindi sila pinapayagan, dadaan sila sa mahabang proseso. Binawi pa. Meron ng proposal si Erice, sabi niya, magkaroon ng direct subsidy. I-cap sa 70 pesos. Huwag na ho yun. Baka sabihin pa, tatamaan yung mga mayayaman. Yung mga mahihirap na lang. If I'm not mistaken, we have about, hindi ako sigurado dito I think mga sa private, yung public pala transport. Hindi ako sigurado, but I will check the data. Ayoko naman muna sabihin yung numero. Pero kung bibigyan nila ng direct subsidy, ang mga taong yun, pwedeng i-cap sa 70 pesos. I-subsidize na 70 pesos, aabutin ang gobyerno na mga 10 bilyon kada buwan. Kung kukunin mo ang kalahati ng ibinigay mo sa 10 billion lang ho. 10 billion lang. Bakit natin nasasabing 10 billion lang? Anak ng tokwa, trilyon ang ninakaw ho nila. Trilyon! Alam niyo ba kung gaano karami yung trilyon? 1,000 billion. 1,000 billion. 100 billion, 200 million, 300 million, 500 million, 600 million, 700 billion, 800 billion, 1 trillion. Hindi ko alam kung tama bilang o mahina ako sa ganyan. Pero yun ang pagkakalam ko. Oh. Diba? Dadagdag ka na naman ng 3 zero. Billion, trillion na yan pagkatapos ng billion. Ang pinag-uusapan ho natin dito, 10 billion lang kada buwan. Magsi 70 pesos sa crudo. Ang diesel. Pambihira. mga congressman na 400 bilyon, 200 bilyon, at least meron kang 20 months, 20 buwan na masasubsidize mo ang ating mga pasahero. Pasasalamatan ka, hindi ka makakalimutan ng sambayan ng Pilipino. Mga motorista, mananakay, mga tsuper, matatandaan nila. Kaso,
ninakaw na ng mga kawatan yung pera na sambayanan. Kaya ngayon, wala tayong pang subsidiya. Hindi pwedeng tanggalin ang VAT, hindi pwedeng tanggalin. Ang ating mga driver at ang presyo ng bilihin hindi tataas. Dahil direkta na merong koneksyon yung mga delivery trucks tungkol dito. Yun lang ang tricycle driver, jeepney driver, yung mga nagpapasada, UB Express, yung mga nagdi-deliver ng utility, yan yung bigyan nila ng pagtugon. Bigyan nila ng subsidyo. Malaki ang may tutulong. Ginagawa ba nila? Hindi. Hindi. Wala ho eh. Anong pangalawa sinabi ni Leon Libiste o yung kay Egay 70 cap? Yung kay Leon Libiste ibaba from 12% VAT to 10%. Anong epekto niyan? Kung may 50,000 pesos ang isang pamilya, mababawasan kahit na mga 500, 600 pesos, up to 1,000 if I'm not mistaken. Ayaw nilang payagan. Pero yung trilyon-trilyon na nakawan na nakita natin, walang problema, hindi yun imbestigan. Itong maliit na problema na direktang makakatulong sa tao, kahit na mangutang ang gobyerno, nangutang nga sila eh. Kinuha nga nila yung PhilHealth, PDIC, nangutang sila para sa flood control. Ito, direktang serbisyo sa tao para maibsan ng gutom, maibsan ng kahirapan, hindi nila magawa. Kaya ito po yung pinag-alaban ng Rage Coalition. At nandyan po si Mayor Baste Duterte na tumatayo para sa amin. Leader namin lahat, tagapangulo ng PDP at tagapangulo ng Rage Coalition. Lalaban po kami, hindi kami mananahimik, tuloy-tuloy kami sa bawat kanto, sa bawat barangay, sa bawat komunidad, sa kalsada, para ilabas ang hinaing ng taong bayan. And fair warning to Senate and Congress, kahit anong gawin niyong pagbababoy sa politika, kahit matanggal niyo si Inday Sara Duterte, lalabanan namin yan. Lahat ng puwersa gagamitin namin. Pero kahit na gawin niyo yan, may panlaban pa rin kaming Baste Duterte. Hindi po dahil ang Baste Duterte ay isang tao, isang mayor ng Davao na kumakatawan lamang sa apelyido ng Duterte. Kung hindi kumakatawan sa isang prinsipyo ng maayos na gobyerno. Kumakatawan sa isang prinsipyo na unahin ang taong bayan. Kumakatawan sa isang prinsipyo na itigil ang korupsyon at itigil ang pagkalat ng droga. Yo! Isang karangalan po na nandito sa isang makasaysayang partido, noong pa man nakita nating lumalaban ng PDP, lumaban kay Marcos Jr., Sr., ngayon lumalaban kay Marcos Jr., at kasama niyo po kami, ang Reform PH, isang bagong partido, pero kasanib niyo sa laban ng taong bayan. Maraming salamat po, magandang umaga sa inyo lahat. Yo! Game. Napakainit ng umaga ngayon. Sinasabayan niyo yung 50 plus na temperature. No? Baka mag-collapse tayong lahat, pero dapat hindi tayo mag-collapse. Yung mga talagang tiwali ang siyang dapat magsipagtumba. And sa pagkakataon ngayon, gusto ko sanang bigyan ng linaw. Actually, ang linaw ng paliwanag niya, diretso eh. Ang galing ni Kong Mike, no? Magaling, Prompto, grabe. Parang nakaka-starstruck yung galing niya talaga. Let's be direct. Why should this be taken seriously this time? Hindi ko na matanong pero tatanungin ko ulit. What makes Rage different? Kasi ang dami na nagka-comment ko tulad ng sinabi ko kanina. Ano ba yung pagkakaiba ng Rage design? Kong Mike. Actually, ma'am, isa lang naman talaga yung pagkakaiba. Lahat naman tayo kumikilos, di ba? Lahat tayo kanya-kanya kang galaw. Tayo, ma'am, nakikita-kita. Pero ngayon lang ang unang pagkakataon na tumindig na ang isang Duterte. Nagsabi nga siya, matagal ako nanahimik, tinignan ko, inobserbahan ko, pero ngayon lalabas ako. Napakalaking bagay sa atin yun, ang isang rallying figure, ang isang sentro, na lahat tayo magkakasama at kikilos. In fact, no less than Chairman Cusi, bago ako pumasok dito, nag-usap kami, sabi niya, ano ba nangyayari? Anong gagawin nating direksyon? Sabi ko, Chairman, sa ngayon, may pagkilos ang mga kababayan natin sa Luneta. Yung mga taga Batangas na doon sila, yan yung nangangampanya
na ibagsak yung 12% sa 10%. Tapos ang maisog, tuloy-tuloy, Naisog. na nandiyan naman sa Supreme Court na kumakampi. Ano ho tayo dyan, nakikiisa ho tayo sa lahat ng grupo na yan na ngayong mga panahon na to, talagang gumagawa ng kanya-kanyang galaw para para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Tignan nyo ho abangan nyo ho, meron kasi mga dyan, mga makakaliwa, mga nagpapanggap lang yung mga, pakawala ho ng Malacanang at House of Representatives yan. Ang talaga ngayon sincero at talagang gustong ipaglaban ang kapakanan ng mga ordinaryong pamilyang Pilipino, itong mga individual na to. Kaya sila ho ang sinusuportahan ho natin dito, mga kababayan. Walang dito, walang nagre-recruit, walang nagpapaakyat sa bundok. Kaya good ho tayo dyan. Kanya. So, ngayon, pag-uusapan nga na pag-isahin, ano pa yung gagawin natin pagkilos. Pangatlo, higit sa lahat, sabi ko kay Chairman, tingin ko, ibuo na natin yung grupo at ang ganda. Mama, ikaw ang mag-host dito. Doon sa Kongreso, na magkaroon tayo ng desk o ng isang impeachment hearing sila, sagutin na natin kaagad kung anong nangyayari. Yan. Maganda yan. Maganda yan. Maganda yung ideya na yan. Tingnan nyo naman, no? Ang laki namang ganda ni Mang Penny dun sa chairman ng... Di ba? So, hindi. Kasi, katulad kahapon, ang tagal ng reaction time natin, although nagsalita na ako, yung kwento ni Madriaga. Yan. Sabi ko, grabe. Yun na nga, pero dapat doon na tayo magsalita. Tapos lahat ng mga magsasalita, pumunta doon sa mismong kongreso, pumunta tayo doon. I-organize namin po ngayon, patapos po dito. Oo, kasi, sabi ko nga ano to si Madriaga? Punsong anak? Lahat ng usapan kasama siya? Lahat, kasama. Bunso na. Iba talaga bumanat ito. Iba tong si Senator Mike Defensor. Malamang. Ano ka, bunso anak? Tama siya. Oo. Pabagsakan ng bansa, kasama siya. Tayuan ng military intelligence group, security group. Kasama siya, dalahan ng pera, milyon-milyon. Binigyan pa ng pambili ng motorsiklo. Tapos, sabi ko nga nagkukulat. Tayo nga ho dito tagal na natin nangangarap na magkaroon ng motorsiklo. Di pa tayo nagkakamotorsiklo. Si Madriaga, 25 million binigay sa kanya. Binili niya lang ang mga motorsiklo. Ano siya? Bunsong anak. Hindi kay Basti nagpabili. Hindi kay Mayor Kong Pulong. Kaya Madriaga, bili ka ng gagamitin ng mo yan, ate mo. Ang bira, At ako sa kalaman po ng lahat, noong 11 Congress, magkasama kami ni Mayor Duterte sa minority. Kaibigan ko na, si Mayor Duterte ng Kongreso pa lang kami. Nung siya po yung naging presidente, nakita lang kami 3 beses. Sabi pa nga niya sa akin ng unang beses, sabi niya, Mike, kumusta ka na? Kung mabuti po, Mr. President. Sabi niya, pagka libre, dalawin mo ko. Akala mo, tindahan lang, di ba? Pagka libre ka, puntahan mo ko. Sabi ko po, Mr. President, nagkataon din naman COVID Na-meet ko ang presidente ng mga panahon yun, siguro 3 beses. Kasi nga, wala namang pagkakataon. Ito lahat ng kwentuhan katabi siya. Lahat ng usapan kasama siya. Sabi ko nga kahapon sabi ko doon sa interview ko, sabi ko, papakinggan ko siya para sa si Medaldea o si Bongo. Kung gaano siya kakalos. Nagkamali sila doon. Gumawa na nga sila ng witness. Sinobrahan naman nila kwento. Ano lumabas doon sa litrato, sa painting. Iba pala yung nagbigay. Diba? Taga Davao din pala yung nagbigay. Binigay kay Inday Sara. Ayun na lang, patay na kaagad Bakit pa idinugtong yung kwento niya na yun? Tapos sabi, yung 100 million daw, kinuha niya dahil itinulong kay Duterte. Tapos sa kanya, siya humawak ng pera. Sabi ko, ngayon ko lang nakita yung gano'n na pagka ikaw siguro magbibigay ng 100 million sa isang tao o isang kandidato, gusto mo pakita. Boss dala ko ng Pero para
ano to, papakuha mo sa kanya at siya yung magdi-dispose, ang bigat naman nun. Masingit ko lang, no? Entitled of ano siya ng pangkalahatan. Nakakatawa talaga. At hindi ko kayo pipigilan sa pag-iisip ng negatibo about yung nangyari kahapon. Kasi, napapansin ninyo, may isa tayong senator na talagang pinagtutulungan ngayon, si Senator Bongo. Pangalanan ko na. Eh wala pa lang sinabi si Senator Bongo kay Madriaga. Mas close sila. Pero kaya yung mga binibintang, kaya yung mga binibintang kay Senator Bongo, wala rin katotohanan dahil ito mas close. No. Di ba? Mas close to. So siguro, buksan natin yung sinasabi nilang close na close sila sa ibang aspeto ng pagdinig. Bigyan ng pagkakataon, yung iba ring mga witness na bigyan ng entitlement tulad ng binibigay nila kay Madriaga. Natawa talaga ako. Alam mo, Dapat pala siguro, Ma'am Penny, no? Bago inaresto si President Duterte, si Madriaga muna yung inaresto ng ICC. oo. Parang Hindi na sila nahihirapan. Yun na ang maglalatag ng lahat ng mga katanungan nila at saka magbibigay sa kanila ng pagpapatunay. Ayos Oo. Oo. Grabe. Yun nga, alam mo, ang sama ng loob ko dun sa Committee on Justice at sa mga kasama natin sa Kongreso, yung 18 sundalo na walang record na nagsilbi sa bayan, nagsasabi ng nakawan, ng delivery ng pera. Etong kriminal, may witness protection pa, yung mga sundalo hinahabol, sinusurveillance. Eto may protection pa, meron pang protective custody, tapos pinayagan pa nila magsalita doon. Nang ganun na lang, na kakahuli lang ng kidnapping. Kakahuli lang, pangalawang kidnapping to yung huli niya na to Kung Mike, wala yung pinag-iba doon sa mga nakatanggap ng mali-maletang pera pero sila pa rin ang nasusunod pagdating sa usaping batas. Sila pa rin yung kinikilala bagamat sila ay kasabwat at kasama sa isyong pinag-uusapan when it comes to ibalik natin ang usapang flood control. Tama. Sila rin yung hari ng maleta. At may mga video clippings pa at kung saan-saan dineliver, bakit tayo magtataka? Di ba? Bakit yung nakakulong? Bakit yung talagang may mga crime na nagawa? Siya yung talagang parang pinalalabas na credible na witness. Sila rin Kung sino pa yung nakatanggap ng mga pera at ang galing sa kaban ng bayan, ang marangal at malinis na lumalabas. Yan ang talagang makikita ninyong dapat magising na ang Pilipino. Ayoko na magsalita. Yan. Gusto kong tanungin ko, O, tanungin natin si Kong. Ayaw is na rage magsalita already ni Mami. political in nature? Meaning, are we looking at a future electoral machinery? Kasi yan ang parang nakikita nating pagkukulang o kakulangan natin this time. Is this still purely a reform advocacy platform for now? Sa ngayon, Ma'am Penny, of course, pinapagpatuloy natin yung panawagan nating lahat. Tingin ko hindi lang naman tayo, hindi lang yung coalition, pero yung taong bayan na talagang magkaroon ng accountability. Wala pa rin nga Hindi pa rin nila naayos yung nangyaring nakawan, wala pa rin nakasuhan. Wala. Yung perang naibalik, walang kwenta. Walang ibig sabihin. So, yes, we are now coalition of parties, but come 2028, of course, magta-transition tayo into a political machinery. Long isang araw po, kukwento ko lang mabilis lang. Kasama ko kahapon pala, si Senator Dante Marcoleta. Nag-uusap kami and hindi pala niya alam na gumawa na ako ng pag-aaral doon sa isang binanggit niyang bagay. Sabi niya, yung restitution kasi sabi niya, napakasama nun, naalala niyo yung debate dyan. Na sabi niya, bakit kailangan mag-restitute ka agad? Kailangan, ayusin mo na yung kaso, bigyan ng protective custody. Based on that, mag-determine mo na attorney kontakto ng state witness, di ba? Papayagan nila at may restitution, magsusoli ng pera. Hindi niya alam na may ginawa na pala akong pag-aaral tungkol dyan, yung kay Henry Alcantara.
Si Henry Alcantara kasi, almost 30 billion yung pumasok sa kanya sa flood control. Henry Alcantara. Distrito niya, sa kanyang district office. So ilagay na lang natin sa 10% ang nakuha niya. Gross na yun eh. Di ba? Ang laki ng mga bigayan doon. Pero 10% na lang natin ilagay yung kanyang nakuha. 3 billion. Kaagad kay Henry Alcantara. Ang isinuli niyang pera ay 181 million. So, ang ibig sabihin dahil state witness na siya, attorney contacto is here, wala na siyang kaso. Okay na siya. Absolute siya, tinanggap na yung kanyang restitution. Yun ang nangyari kay Henry Alcantara. Sabi niya, pwede bang isend mo sa akin yan para mapag-aralan ko? Ano yung pinag-aaralan nila kay Yusek Bernardo? Diba? Ang tansya nila dan, nasa 30 to 50 billion ang pera ni Yusek Bernardo. Dahil hindi lang naman siya pang distrito. Ito distrito lang ha. Nationwide siya. Kahit na ilagay mo lang siya sa 2-3% ng kabuuang pondo ng lahat ng ating infrastructure, lalo na itong mga Ghost Project, taon-taon. Ilan yun? Magkano yun? So yan yung sinasabi namin. Nako. Na dapat sana, hinold muna yung mga pondo ng mga Wala to. akong Nagkaroon ng hold order, itinulak nila. Wala akong bitawan dito sa issue ng flood control. Kayo din yung mga kababayan, huwag mo natin bibitawan to. Kahit na mayroong mga maiinit na issue, isiguraduhin ho natin, napapasadaan ho natin to. Kahit sa mga post nyo, sa inyong mga personal social media accounts, kung meron ho kayong makitang post, pero para hindi na ho kayo mahirapan, i-share nyo na ho itong video na to. Siyempre, di ba? Pagkatapos nagkaroon ng kaso, nagkaroon ng kahit paano determine. Ang dali naman eh. Hindi naman kailangan kagad na magkalitis at determine kagad. Ako, kita ko na kagad eh. Ito yung nirelease na flood control sa district mo. Ang kabuong pondong nirelease. Parang, ang total sa distrito niya ata mga 45 billion for the past 3 years to 60 billion. Pero yung flood control lang is 30 billion. Kaya nagkamali si Alcusi eh. Diba? Nagpa-appoint na secretary kung district engineer pala siya, yun. Pero, Sek, kung gusto ko lang pong isingit sa mga tao na nandirito at sa mga nanonood ng live podcast. Alam mo, sa totoo lang, huwag niyong tawanan at maliitin yung mga statement na binababasa sa atin ni Kong Mike. Alam niyo kung bakit? Para lang sa kaalaman ng lahat at mga masugid nating tagapanood sa kanilang mga tahanan at sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, baka nakakalimutan po ninyo o nila na naglingkod to sa bayan ng ilang taon, kaya wag siya. Alam niya. So, huwag niyang isipin na ginagawa niya to for something. First of all, hindi naman siya tumatakbo, wala siya sa posisyon para pero lugmok na ang ating bayan eh. Kaya mapalad tayo na meron tayong isang Mike Defensor na kumukundi na sa mga buhaya. And now, we proceed because meron atang katanungan at ang susunod nating magtatanong ay ang ating napakaganda, napakatalino, palakpakan natin ang atin pong chairperson ng Legal Committee ng PDP, Attorney Yvette Contacto. Ma'am. Thank you, Kapeni. Magandang umaga ho sa ating mga vloggers, no? Susugan ko lang po yung sinabi ni Congressman Mike Defensor, yung agam-agam po, no, dyan sa issue ng restitution bago na-consider si Yusek Alcantara as state witness. Kong Mike, if you would remember, ang concern dyan ni Senator Marcoleta is that ano ang formula Yes. for the restitution? Ano ang basihan? Katulad niya, no, may pag-aaral na si Congressman Mike Defensor, kung ilang bilyon ang na-allocate. Sino ang nag-determine kung magkano ang dapat ibalik bago siya maging state witness? There was no clear formula na hinihingi ni Senator Marcoleta. Bagko sabi niya, hindi naman requirement na magkaroon muna ng restitution bago siya ma-consider as state witness kasi wala talaga yan sa batas. Ang nakalagay, dapat least guilty.
ang requirement bago maging state witness. But having said that, Kapeni, maraming salamat dito sa oportunidad ngayon na makapagpatuloy na magtanong. Ako naman ay tutugon ng pansin sa ating dito sa ating isang guest panelist ngayon dahil naibigay na ni Congressman Mike Defensor yung kabuuan ng pakay kung bakit na-form ang RAGE. Pero may isang miyembro ng coalition na to, ang Southern Leyte for Sara Duterte or SOLID, spearheaded by Dr. Lito Trumata. At ito po ang aking katanungan, Doc Lito, no? Ano po ba ang current political system na nangingiral ngayon? Hindi lang dito sa Southern Leyte, pero sa Leyte po as a whole na nag-encourage sa inyo to be part of this RAGE coalition? Good morning sa lahat. Good morning sa idol ko kay Kong Mike and Ma'am Pini. Recognize natin na may dynamics, may kanya-kanya talagang pagkilo sa mga grupo na kailangan nating respetuhin, nating kilalanin. Katulad for example si Kong Lian Liviste, no, sa coalition, and yun, bigla pumunta dun sa Diwasang Bonifacio, and no, nabanggit naman niya, pero nung nalaman ko na, tinawag niya sa akin before Doc yung pagpunta nila, sabi ko, Kong Lian, may preparation lang for the coalition, baka pwede tayo mag-coordinate na right during the coalition launching. Dumating sila maaga Mas maaga dun sa pag-launch ng coalition. Okay lang naman. And then, yung maisog din naman, kausap ko rin sila, sabi nila meron kaming tuloy-tuloy na pagkilos sa Korte Suprema. I think, very critical dito, and to be honest about it, syempre yung leadership ng Duterte, katulad sabi ni Doc, siya yung tumatayong leader ng Southern Leyte, tinitindigan niya yung mga pananaw, paninindigan, prinsipyo na gusto nila para doon sa kanilang probinsya at nakikita lang problema dito sa ating nasyonal. Pero hindi kami na dito naman tinitingnan natin si Mayor Baste Duterte na pinaka-leader natin sa buong pagkilos at coordinated tayo. No? Maaring darating ang panahon na syempre natural na tuloy-tuloy yung mga aktibidades natin, tuloy-tuloy tayong kumilos, tuloy tayong magsalita at makialam sa nangyayari sa bansa. Yung mga vloggers po natin na narito, maraming salamat sa tulong ninyo. Hindi kayo humihinto, hindi kayo nagpapatakot. I'm sure tinatakot din kayo, may mga pressure sa inyo. Lahat po tayo may ganyang kinakaharap. Importante yung magsama-sama tayo. Importante yung magkakaisa tayo. At maganda naman kasi hindi naman tayo nagkaisa dahil sa maleta. Correct. Hindi tayo nagkaisa dahil sa basura. Di ba? Nagkaisa tayo sa isang prinsipyo at paninindigan Yung! na marami sa atin nagulat sumobra na. Grabe na. Ngayon lang nakita yung ganitong klaseng organisadong pagnanakaw sa ating bansa at hindi nagtayo yan Pumunta ka sa mga negosyante, ganyan na sinasabi. Mga dating opisyal ng gobyerno. Mga opisyal mismo ng gobyerno. Mga aktibong sundalo, aktibong pulis. Pagka walang kamera, walang nakatingin, kumakalabit, di ba? Sinasabi. Ano ba nangyayari? Kasi naman lahat tayo Pilipino. Lahat tayo apektado ng nangyaring nakawan at itong krisis na kinakaharap natin sa ngayon. Okay. At sigurado ho mga kababayan, kung ngayon lang tayo nakakita ng ganito klaseng nakawan dito sa ating bansa, dito sa isa na to, ngayon lang sila makakakita ng ganitong klaseng pagkakaisa para patumbahin, para isiwalat, para puksain ang lahat ng pagnanakaw na ginawa nila sa sambayan ng Pilipino. As always, maraming salamat ho dito sa kapihan sa PDP Laban. As always, mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo. Maraming salamat, Kong Mike. Good luck kay Elizalde International Airport. Abangan. Malapit na yan. Elizalde International Airport. Kung merong Ninoy Aquino International Airport, meron hong Elizalde National Airport.